Muli po, isang pagkakataon na makapag-ministeryo po sa bawat isa sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa inyong lahat na mga naririto. Yung pong ating binasa sa Matthew chapter 25, verses 1 to 13, ay isa pong talinghaga. Sa English po ito ay parable. Ano po ba yung talinghaga? Or what is parable? Ang Panginoong Jesucristo po ay gumagamit ng talinghaga or parable upang i-convey yung kanyang mensahe sa kanyang mga tagapakinig. Ano po ba yung talinghaga or parable? A parable is an earthly event with a heavenly meaning. In Filipino, ito ay makalupang pangyayari na may makalangit na kahulugan. Ang mga talinghaga po ay may tagong kahulugan. Kumbaga po ito sa Filipino, ito yung tinatawag natin, o sa English ito ay tinatawag nating idiomatic expression. Minsan may tinanong akong mga kabataan o mga estudyante, sabi ko, paano nyo bibigyang kahulugan yung idiomatic expression na ito? At lahat sila ay namangha or na-amaze sila dahil meron palang ganitong klase ng talinghaga or idiomatic expression sa Pilipino. Sabi ko sa kanila, ito yung gusto kong bigyan ninyo ng paliwanag. Ito po yung idiomatic expression sa Pilipino. Naligo sa linaw, sa labo nagbanlaw. Siguro po, mag-iisip yung iba rito, yan ba salitang ano ba yan? Medyo malalim, ano po. Nung ito po ay una kong marinig, ay, ang nagsabi po kasi nito ay isang may edad na, kaya siguro ay marami siyang mga kasabihan o mga salita na hindi natin naiintindihan kung minsan. Hindi po ako nagpahalata sa kanya na hindi ko naintindihan yung kanyang mga sinambit. Kaya ang ginawa ko ay gumawa ako ng paraan upang bigyang linaw o makuha ko yung kahulugan, yung tagong kahulugan noong aking binanggit o tinuran. Ulitin ko po, naligo sa linaw, sa labo nagbanlaw. Ano po ba yung ibig sabihin nito na para itong talinghaga din sa atin? Ang ibig sabihin lamang po nito, may mga tao sa paligid natin na nag-spend sila ng mahabang panahon ng pag-aaral, nakatapos ng pag-aaral, nagkaroon ng magandang pangalan, at nakakuha sila ng diploma sa maraming taon ng pagsusunog nila ng kilay. Pero makalipas ang ilang panahon, yung pinagtapusan nila ay ginamit nila sa masamang paraan. Ito po ang ibig sabihin ng naligo sa linaw, sa labo nagbanlaw. Gusto ko pong ulitin yung talata. Ang sabi po rito, at that time, the kingdom of heaven will be like this. Once there were 10 girls who took their oil lamps and went out to meet the bridegroom. In the Jews culture, sa kultura po ng mga Hudyo, ang bridegroom po ang hinihintay, hindi ang bride. Baliktad po sa atin, di ba? Ang bride ang hinihintay ng mga tao at kapag dumating na siya, ano po ang nagiging tugtog? Here comes the bride. Baliktad po sa kanila. Yung bridegroom ang hinihintay at hindi yung bride. Ito po ay sa kultura nila. Ngayon, sabi po sa pangalawang talata, 5 of them were foolish, and the other 5 were wise. There are two kinds of people here. May dalawang klase po ng tao dito sa ating pinag-aaralan. Yung una ay yung foolish or mangmang sa Pilipino, at yung wise or matalino sa Pilipino. Dalawang klase ng tao ang ating pag-aaralan ngayon. What is the common denominator of these two groups of people? Ano po yung pinagkamukha nila? Doon po sa talatang binasa natin, they have the same lamp.
Meron silang iisang ilawan, which represents the knowledge of God. Merong ilawan ang mga taong ito na binanggit natin, na nagre-representa sa maraming tao. Nagpapakilalang kilala nila ang Diyos. Sinasabi nila na nakikilala nila ang kanilang Diyos, pero hindi po ito nakikita sa kanilang mga gawa. Knowledge is not enough to have a personal relationship with God. Ang pagkakaroon po ng kaalaman ay hindi garantiya na mayroon ka ng personal relationship sa ating Panginoong Jesucristo, because there are many people who graduated at mataas pa nga yung kanilang pinag-aralan, pero tanungin mo ng tungkol sa Diyos ay para silang tinatawag sa talata na mga mangmang. Bakit po ganoon samantalang mataas ang kanilang pinag-aralan? Dahil nga po, hindi garantiya na kumot ang isang tao ay may mataas na pinag-aralan, ay kilala na talaga niya ang Diyos. Marami pong ganitong klase ng tao na siya naman nating pinag-aaralan ngayon. Verse 3, the foolish ones took their lamps, but did not take any extra oil with them. Sabi nga natin kanina, na yung pong common denominator ng dalawang grupo o dalawang klase ng taong ito ay yung kanilang ilawan. While the wise ones took containers full of oil for lamps. So nakita po natin na yung mga matatalinong tao na binabanggit natin dito ay nagdala ng higit pa doon sa kanilang kailangan, kasi they do not exactly know kung kailan darating yung bridegroom. Ano po ang pinakikita nito? Na sa larangan ng buhay, kinakailangan maging matalino tayo sa ating mga decision making, sa ating mga pakikitungo sa ibang tao, na huwag kang masyadong magtitiwala sa ibang tao, bagaman maganda po ang magtiwala, pero hindi lahat ng tao ay pwede mong pagkatiwalaan. Ano po yung nilalarawan o nire-represent ng lamp? Yung lamp ay nagre-represent sa ating katawan. At yung oil naman, it represents the life that only God could give. Kahit may lamp ang isang tao, kahit may katawan siya, kung wala naman itong oil, ito ay wala rin kwenta anuman ang ganda ng lamp na ito. Kahit gaano kataas ang pinag-aralan ng isang tao, kung hindi naman niya nakikilala ang Diyos ng Biblia, yung pinag-aralan niya ay nagiging void. Sabi nga ng Ecclesiastes, all things o yung lahat ng mga ito ay nagiging walang kabuluhan. Yung ganda ng katawan ng isang tao, anuman yung kanyang pinag-aralan, anuman yung kanyang narating, masasabi natin, wala itong kabuluhan sa paningin ng Diyos. Dahil gaya nga po ng sinabi natin kanina, na anuman ang pinagtapusan ng isang tao, hindi nangangahulugan na nakikilala na niya ang Diyos. Question: do you have this life that only Jesus could give? He said, I am the way, the truth, and the life. No man could go to the Father except by me. Mga kapatid, ito po ay isang seryosong tanong na nangangailangan ng isang seryosong kasagutan. Marahil iba-iba tayo ng concern sa buhay, iba-iba tayo ng mga pinagdaraanan sa buhay, pero isa po ang sigurado, lahat tayo ay nangangailangan ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, na hindi natin matatagpuan sa iba dahil siya lang po ang nagsabi na I am the way. Hindi niya sinabi na I am one of the ways, kundi with conviction na sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Life, na siya lamang po ang makapagbibigay ng buhay. The bridegroom was late in coming.
So the girls began to nod and fall asleep. Minsan nagiging natitaken for granted natin yung kahalagahan ng paghihintay. Dahil yan, isa nga po ito sa pinaayawan ng isang tao, yung siya ay naghihintay. Hindi niya alam kailan ba mangyayari ito. But in waiting, meron pong itinuturo sa atin na character. No? It was already midnight when the cry rang out. Here is the bridegroom, come and meet him. When was the last time that you asked yourself, when was the last time that you asked yourself, kailan ko ba na-meet yung bridegroom, which is represent our Lord Jesus Christ? Na-meet na po ba natin siya personally? Nagkaroon na po ba tayo ng personal encounter with Him? Kasi kung hindi pa po, siya po yung nagbibigay ng buhay. It would be there would be a miserable, it could be a miserable life that we would have kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi pa natin nakikilala personally. Bakit po? Dahilan sa, meron ka ng mga bagay na tinatangkilik natin that all of this would be temporary. Lahat ng ito ay mawawala, lahat ng ito ay masisira, pero sabi nga ng Panginoon, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Then, the 10 girls woke up and trimmed their lamps. Then the foolish one said to the wise ones, ano po yung sinabi niya? Bigyan niyo kami ng oil dahil mawawala na ng oil yung aming lamp. Pero sabi ng mga matatalinong babae, no, indeed. The wise one answers, there is enough for you and for us. Lahat tayo binigyan ng pagkakataon na maghanda. Pero ang tanong, kailan tayo naghanda? Ang paghahanda po kasi, pagkukuha ka ng exam, ay hindi sa panahon ng examination. Ang panahon ng paghahanda ay bago yung examination. Kung maghahanda tayo during the examination, isa lang po ang tiyak doon. Hindi natin maipapasa yung examination because the preparation would be before the examination. So the foolish girls went off to buy some oil. And while they were gone, the bridegroom arrived. Hindi po natin alam kung kailan darating yung maaaring yung ating kamatayan, maaaring may mauuna sa atin o may mahuli sa atin. But one thing is for sure, lahat po tayo darating sa tinatawag nating kamatayan. Pero the question is, are we ready? Or to make it personal, are you ready? Later, the other girls arrived. Sir, let us in, they cried out. Certainly not. I do not know you, the bridegroom answered. Yung mga tao na hindi pinagpahalagahan ang ating Panginoong Jesucristo, isa lang ang kanilang kahihinatnan. Sasabihin ng Panginoon sa kanila, sa panahon ng paghukom, hindi ko kayo nakikilala. And Jesus concluded, be on your guard, then because you do not know the day or the hour. Wala pong isa man dito ang nakaaalam o nakatitiyak kung kailan tayo babawian ng buhay. Ganun man po ang mangyari kung tayo ay nakahanda at mayroon tayong naging personal relationship sa ating Panginoong Jesucristo. Kailanman dumating yung tinatawag nating kamatayan, we are ready because we experience the very life that only Jesus Christ could give. Ang hamon po sa atin ngayon, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, come unto me, all ye that are labor and are heavy laden, and I will give you rest. Natagpuan mo na ba ang kapahingahan? Natagpuan mo na ba ang buhay? Natagpuan mo na ba ang kaligtasan na tanging ang Panginoong Jesucristo lamang ang makapagbibigay? Magandang hapon po sa ating lahat.
your shadow covers me, your promise of love, and my heart is safely undone. Speak to